Good day, ma'am. I am Kenneth B. Pineda and itutuloy ko lang po yung nasimulan kong reporting no last na may pasok bago exam. And pero bago ko ituloy is balikan muna yung tatlo yung mga naipaliwanag ko. Yun yung una dun is yung mga barriers sa problem solving. Una dun is the mental set, sunod is functional fixedness, and lastly is the failure to distinguish irrelevant and relevant information. So, naipaliwanag ko na rin yung ayon kay Flacker na meaning niya sa creativity. So, sunod naman dito is the mga theory sa creativity. Una dyan is the developmental theory. Pakibasa yung una, Kenneth. Developmental theory which advocates that creativity develops over time from potential to achievement. Yan, sabi dito is sa creativity is meron tayong kanya-kanyang potential in terms of creativity. So, kailangan daw itong ituro or ma-develop sa paano kayang paraan. Sige, basahin pa ulit. Is estimated by an interaction of person and environment. It emphasizes the influence of the place and family structures, the role of play and support during the transition. Diba? Sabi dyan, interaction. So, sabi dito is ma-develop natin ang ating pagiging creative sa pakikipagkapwa o pakikipag-interact sa mga tao. Halimbawa na lang dito is yung sa bata is mahilig siyang mag-drawing o kaya naman yung bata is mahilig mag-puzzle, maaaring yung batang mahilig mag-puzzle is maging siya someday, maging scientist o kaya naman investigator kasi nga nasusolve niya yung mga problem. And then another is yung sa batang mahilig sa arts is or drawing is magiging magiging architect someday. So, paano ba 'yon, 'di ba? Paano ba siya madidevelop? Sabi dito sa interaction. So, sa interaction is una dyan is sa family niya. Sa family niya is susuportahan siya sa sa way niya para ma-develop yung pagiging niya, parang ma-develop pa yung pagiging artistic o kaya naman yung pagsosolve niya ng puzzle is ma-develop pa through family by supporting by them. And then next is sa school. 'Di ba sa school is ituturo yung mga maari pang magpalakas nung nung pagiging creative niya. Maaring mapalakas yung potential na meron siya. So, pag pag na-achieve niya na pag nakuha niya na yung goal niya, yun na yung tinatawag na achievement. Yun yung developmental theory. So next is the cognitive theory. Sabi dito, the cognitive theory of creativity states that ideational thought process are foundational to creative persons and accomplishments. Ibig sabihin is ang cognitive o ang pag-iisip natin is ang key sa pagiging creative. So, individuals who discern remote association. So, discern remote association is yung kaya nakikita niya yung parang kahit yung walang similarities, ganon, o kaya yung hindi niya, yung mga bagay na parang walang connected is parang nabibigyan niya ng connected sa isa't isa. Nalalagyan niya ng paraan para mapakita na connected yung dalawang bagay sa isa't isa. So, next is the and are good at divergent or convergent. Sa divergent is mabilis siyang kumalap ng information. And then sa convergent naman is yung 'di ba yung isa, mabilis kumalap ng information. Ito naman, magaling pumili kung ano bang solusyon
ang pwede niyang ibigay sa problem or sa pagiging creative natin. Then next is and conceptual combination and metacognitive process are likely to be more creative. So, kapag meron ka daw ng mga ito is magaling kang magiging creative ka lalo or mas creative ka kung sa kanino. Kasi, kapag meron ka ng mga ito is magaling kang mag-brainstorm and then malawak ang yung pag-iisip at magaling ka rin mag-focus sa isang bagay na alam mong magiging novel yung idea mo or yung gusto mong ibigay na solution sa isang problem na sangkot dito ang pagiging creative. So, sunod naman is the stage and componential process of creativity. Point out that creative expressions proceed through a series of stages or components. Ang pagiging creative daw is meron siyang stages and or components. The process can have linear and recursive elements. It highlights the importance of preparation, incubations, and insight, and verification and evaluation in creative thinking. So, dito is tatalakayin to ni John Carl. Pero, papahapyawan ko na. Sabi dito is, una is preparation, di ba? Sa preparation is yung maghahanda. Parang paghahanda mo sa gagawin mong project na merong kinalaman ang pagiging creative. So, una is maghahanda, sunod is incubation. Syempre, dahil sa paghahanda mo, parang meron sa incubation is meron kang parang dapat ka muna magpahinga. Pahinga yan. Yung parang dahil sa madami kang iniisip, sa preparation pa lang, di ba? Yun na yung paghahanda, yung pagkakalap ng information. Syempre is maaano yung utak mo na parang need niya ng pahinga. Yun yung incubation. Parang sabihin na pahinga muna. And then next is the insight. Insight is yung parang syempre, habang nagpapahinga ka, kunwari ganito, and then next parang, ayun, parang may biglang magpa-pop up sa utak mo na isang solution or yung alam mo na mas magiging maganda yung kalalabasan ng gusto mong gawin. And then sunod naman na is the verification. Yan na yung sisimulan mo na yung paggawa. Verification and evaluation. Yan na yung paggawa at saka yan na yung evaluation. Evaluate mo na yung ginawa mo. And then sabi dito is itong mga process na to is maaring linear and recursive. Sa linear is yung parang yung process is tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na walang malalagpasan na mauna yung preparation, incubation, and then insight, then verification and evaluation. And then sunod naman is sa recursive. 'Di ba? Pag may ginagawa kang isang bagay is maaring pumalpak. Ayan yung recursive. Parang pagpalpak is bigla kang babalik sa preparation o kaya naman balik ka na naman ng verification bago yung evaluation na. Yun lang. Pero ipapahabain pa yan ni John Carl. Kasi sa kanya yung topic na ito. Kaya konti lang ang binigay kong, parang nagbigay lang ako ng konting idea about dito. Then lastly is yung kay Guilford, yung one of the model na mas pina-advance niya, na merong 4, the fluency, flexibility, originality, and elaboration. Sa fluency, di ba, ang akala sa English yun is yung parang, magaling siya or fluent siya sa English. Yung alam niya yung kung paano mag-construct ng ng mga sentence, alam niyo yung tama at mali, ganon. Pero dito sa creativity, ang fluency is yung magaling siyang kumalap ng
ay magaling siyang mag-isip ng ideas. Sa kanya is marami siyang maiisip na ideas na kaysa sa iba. Yung mas marami pumapasok na idea sa utak niya kaysa sa mga kasama niya. And then next is the flexibility. Makakahanap ng maraming ways na pwedeng gawin or pwedeng ibigay na solution sa problem. Like, for example, sa recycle is marami siyang maiisip na pwede pang paggamitan ng bottle na iyon, recycle bottle na iyon. And the next is sa originality. Originality is, di ba, sabi original. Ibig sabihin dyan is yung meron siyang naiisip na kapag sinabing siya lang nakaisip nun, is ibig sabihin nun, originality. Original siya. Siya lang yung parang nakaisip na pwedeng gawin iyon. And then next, or lastly, is the elaboration. Elaboration is yung siya, makakapagbigay siya ng ng detailed na plan. Detailed na plan kung paano ba gagawin yung idea na niya, na pre-post niya. Yun lang po. Thank you.